Narito ang isang nakakagimbal na balita na nagdulot ng ingay at kontrobersya sa buong bansa. Si Pangulong Kuting Jr. at ang kaniyang asawa na si First Lady Lizata Las Mags ay inakusahan ng mga kaugnayan sa isang sindikato ng ilegal na droga matapos kumbalat ang isang video na pinaghihinalaang si Kuting ang nasa likod. Aayong video ay kumalat ngayon sa social media ay nagpapakita ng isang lalaking kahawig ng Pangulo na nakikipag-usap umano sa mga miyembro ng ilang sindikato ng ilegal na droga. Ayon sa mga netizens at ilang kritiko, posibleng ito ay isang indikasyon ng mas malalim na pagkakasangkot ng mga nasa kapangyarihan sa ilegal na kalakaran ng droga sa bansa. Gayunpaman, maring itinanggi ng Malacanang ang akusasyon at sinabi nilang walang katotohanan ng mga paratang. Naglabas din ng pahayag ang unang ginang na si Lizata Las Mags na humihiling ng imbestigasyon upang matuldukan ang isyu. Samantala, patuloy ang mga otoridad sa pag-iimbestiga upang alamin ang tunay na pinagbulan ng video at kung sino ang mga nasa likod ng pagkapapakalat nito. Sa ngayon, nananatili ang pamahalaan na walang kinalaman sa mga akusasyon. Ngunit marami ang mga grupo at mamamayan ang nananawagan ng masusing pagsisiyasat. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Not about sino nakaisip, sino nagsasalita. This is about standing up for what is right or wrong. Kung gusto mo doon ka sa wrong, doon kayo. Pero kung sa tingin nyo, tama, it makes sense na hindi dapat natin palakpasin ito kasi ginagago tayo. Then we better do something about it. We better show that we have a moral backbone kesa sa wala. Sayang yung 30 plus years na service sa gobyerno and then you have nothing to show for. Sasabihin nyo medalya, rangko, and yet you cannot even discern what is good. The difference between good and bad, what is right and wrong, what is truth and what is a lie. Imagine all that service, all those medals, those trainings, schooling, the rank, the positions held. It's all baloney kung kailan kayo kinakailangan ilabas ninyo yung moral fiber ninyo, hindi nyo magawa. Kasi bangkarote. Yun yung problema nyo. And buti pa yung sundalo, mga FGF, no? Buti pa yung mga sundalo, retired lieutenant, retired sergeant, master sergeant, technical sergeant, chief sergeant, corporal yung iba, umalis din na maaga, mga private. Buti pa sila, they can tell you what is right and wrong. NCO, enlisted men, no? Mga lieutenant, kasi nga, one rank higher, lieutenant, second lieutenant. They can tell you what's right and wrong. And the generals cannot. Grabe, no? Ano standard meron tayo? Pero okay lang. The country doesn't need yung mga general. What the country needs, mga tao. It's not about generals. It's about Filipino people. It's about a country trying to survive. Arrogance, corruption, injustice, yun. General, putya na, salita kang general, di naman kayo utak general. Utak ano kayo eh. Utak kung kung sinong panalo, doon na kayo lalabas.
Ay, nako. Gumagawa na nga ng listahan eh. Kung sino yung mga mapagkakatiwalaan eh. No? Kaya, sorry sorry. Wala. Pag ako tatanungin, sasabihin ko, go, no, go lang yun eh. Go, no, go. Yan. Okay yan, sir. Sige ito. Ay, putya, wag yan, sir. Shabby yan eh. Kita nyo nga yan, tahimik. Oh. Naghihintay lang yun, tapos biglang magpe-presenta ng gusto, cabinet secretary siya, somewhere. Ano. Hindi pwede yan. Shabby. Lalabas lang pagka everything is clear. And then, would want a position. Stupido mga... All the service, for what? Kaya nga sad no? Sad. So, thank you, Chona Nicolas. Gandang gabi po, Sir Dado, OFW watching from UAE. Thank you, Chona. Maybe it's true that hearsay that BBM is now is not real BBM before because he didn't like his father. Very regretful. O nga PPK Bohem Corporation. Raymond TV, sir, okay lang po ba na help mo ako sa problema about sa sakit ko na mild, stroke po ako, na mild stroke ka? Pares tayo. Okay. Magpa-doktor ka. Wizard of Music, BMGC, mabuhay kayo, sir. Isa mo kami sa Duterte. BP Sara, kahit walang budget, handang maglingkod sa taong bayan. BP Sara, lead for president. Sabi ni Kai. Ara Polante, good evening, sir. Thank you. Rusty Katigbak. Allah, ayun na naman ako. Sige na. Kai, thank you for the padala, no? Ma'am San Channel, thank you. Kai, Michael, nakailang patay ka na po ng tao. Nasa vlog ko yun. 70 plus. Nag-aagawan nga yung 74, 75, 76 eh. Merong mga naka-reserve na yung 74, 75, 76. Sinintay ko lang makagere para mamatay na yung 74, 75, 76. So, kung meron man napapatayin, 77 na. Walang yan, no? Sally Bingo, naalala ko yan, sir, yung kwento mo about sa 5 SWAT na naging kaibigan mo after, haha, ganda ng kwento mo noon, para akong nakikinig ng drama. Ano yun? All right, totoo yun. Ang daming witness doon, ang daming witness. Buong, peryahan yun nung pinangyarihan. Perya, daming nanonood eh. Kaya pinaiwas ko pa yung mga tao, tabi kayo. Baka mga bopol tong bumaril, tamaan kayo. Hanip yung kwento na yun. Nauwi sa inuman eh. 2 lapad eh, no? Hanip yun. Yan, yung foreman ko doon, si Richard. Nandun pa yata yung isa, anak ni, sorry, nakalimutan yung pangalan. Anak ni General Corpus, nandun. No? Isa sa mga tao ko, no? Ang dami, sila Albert. Tapos, iba nakalimutan ko yung pangalan eh. Tapos may mga 3 babae doon na nagtatrabaho rin. Ang dami. Sila Nora. No? Isa kong tao. Yung dati kong tao sa Greenbelt, nagko-Coney Island, taga Sorbetes. Daming witness dun. Pero wala, that moment in time, wala akong wala akong naisip ng daing tao eh. Naisip ko yung predicament ko. Wala kang baril, binilangan ko pa. Marami. Hindi niyo may lalabas yung tao. Kundi sa ibabaw ng bangkay ko.
Para wala nang maraming sat-sat, bumunot na lang kayo, bibilang ako ng 3. Grabe yun, ano. Isa, nakita ko isa namumutla. Yun. Minura-mura, inano ko, tangina mo ka, ano rangko mo? Ma, hindi mo na makikita yung asawa mo. Hindi mo na makita yung anak mo. Kung may anak ka, hindi mo na makikita. Mapapatay niyo ako, pero papatay ako ng dalawa sa inyo. Itong kaharap ko, tsaka ikaw. Siguro ano, iniisip na ba kayo, ano? Kita mo talagang bagito rin eh. Kita yung mga bagito, you know why? Eh, pinapaganyan pa ako eh. Eh, ba't hindi na lang barilin ako eh, di ba? Kaya, ano eh, nothing is what it seems, no? Pagka ganyan. Kaya nga minsan, natatawa ako sa ibang mga comment ninyo eh, na sinasabi ninyo. Sige, sir, ganito, ganyan, ingat kayo sa mga comment ninyo, malalaman kayo. Nasa, Intel operative nga ako eh, kaya nga alam ko kung some things are intended to be said. No? Natawa ako dun. Natawa ako dun sa, ano. Eh, yung pulis na humuhuli sa akin. Inuhuli ako, nakataxi ako eh. Ako nag-drive ng taxi eh. Wala yung driver eh. Ako yung nag-relievo. Sayang yung 20 eh. Tumatakbo yung ano ng bangko, di ba? So ako yung that was Saturday yata. Saturday, Sunday. But anyway, pauwi na ako. Ayoko na. 10:30 na. Uwi na ako. Ayoko na. Pagod na ako. Tapos may binaba ako sa Makati Avenue. Tapos noon, may gusto sumakay na 3. Tapos sabi ko, hindi na, brother, bossing, pauwi na ako eh. Tapos noon, bubuelta ako. Doon na pupunta sa Guadalupe Bridge, no? Pag maantras ako, bubuelta ako eh. De, ayaw umano, busina ang busina, nanadya eh, ayaw umalis. Tapos noon, hinampas nila yung likuran ko. Kasi busina ako ng busina, naka-flasher na ako, tas hinampas. Sabi ko, brother, pakiuro nga. Dinedma ako. O di, natrasan ko. Hinampas yung likod ng kotse. Ano ka ba, makasagasa ka ng tao. Tapos, gago ka pala eh. Ilang beses ko na sinasabi, sinasadya mo eh. Ginano. Tapos maangas ka, na lisensya mo. Pulis ako. Gilanon ako. Putang ina mo ka. Sabi ko gano'n. Official ako, sabi ko gano'n. Major, sabi ko gano'n. Major naman talaga ako. Po-promote na eh. Po-promote na. That was 1995. Kaka-resign ko lang. Kaya major ang sabi ko. Kasi major naman talaga ako eh. Pinatanggal ko yung pangalan ko, kaya naging Captain Dado eh. Sayang kasi yung slot eh. Hindi ko na kailangan yung rank ko. Actually, if I had that order, kasi yung May ako nag-resign. February yung order namin, March 11 yung order namin. May 23 yata, May 15 ako nag-resign. Yung ano ko pangalan. So, effective yung order namin, March 11. That makes me a major. Nung umalis ako sa serbisyo, that makes me a lieutenant colonel. Ganon. Kaya kayo mga nagmamali sa akin, mabopol eh. Hindi nila alam na binabalik nga akong colonel eh. Full colonel, my classmates were lieutenant colonel. So itong mga sabi ko na lang, sir, tanggalin nyo na yung pangalan ko dyan. Sayang yung slot ng captain para papanik lahat na nasa ilalim ko. Hanggang class 95 yun. 95. Panik lahat yun. Isang slot. Kay reserve ka, kay integri ka, kay may OCS ka nga, o ano ka, reserve, no? Papanik lahat eh. Matagal na isang kapitan eh. Boom, para sa major. Baka umabot pa sa class 84, yung number 1, si Sam Hardin. Number 1 ng 84. AIM graduate din yun. So, umalis din sa serbisyo eh.
So, papanik lahat yan. So, lahat yan nakinabang. Imagine yung simple, honorable, unselfish act that I did telling J1 people to remove my name from the order being typed already. Naka-computer, may computer na nun. Strike my name, strike out my name. Are you sure? Oo, sir. Totoo, sir. Oo. Ani ko irangko. Alis na ako serbisyo eh. Pagka, sayang sir, kung magkagera, kung magkagulo sir, reserve kayo sir, niwala ka dyan. Tayo ko sarili kong army. Yung pala supremo pa ako ngayon. Ani ko yung may 5 milyon na tropa. Ito nga, Armed Forces, 4-star general, 150,000 eh. Si Bukay nga, dapat yan, 5-star eh. Si Bukay. Isipin mo, 5 milyon, ikaw ang deputy, tapos lahat ng mga commander nga, area commander, mga 4-star lahat yan, ma-promote lahat yan, 4-star. Pagka naayos namin yung organization, uulan ng 4-star, at saka 3-star. Bagay, what is in a rank, diba? Pero mas mahalaga kasi dyan yung performance sa commander. Yun yung mahalaga sa akin yung commander. Yung marunong mag-decide, marunong mag-take life, marunong mag-assess ng situation. Yan nga. Ay, nako. So pinastrike out ko yung pangalan ko. So I became a forever captain. Malay ko ba na yung that simple gesture, unselfish, honorable, and unimaginable na gagawin ko. Kasi sarili ko na yun eh. Imagine, re-retire ka, major, 1 rank higher, colonel, lieutenant colonel, no? Kaya pala yung mga mista ko umalis na nauna pa nga sa akin, tataka ko may ID, lieutenant colonel. Sabi ko, paano nagawa yan? Wala, umalis na sila. 1 rank higher daw eh. May ID sila, lieutenant colonel. Sabi ko, hanip di mo yung lieutenant colonel, wala ka naman batalyon. Wala ka naman, So, ako, swerte ko, I was mentored by, legendary general, Canyeso. Yun yung lamang ko eh. That's why, simple, mamasa pa sa 44. Bigay mo yung artillery. Bigay mo yung artillery ng 7 o'clock to 8 o'clock. Bigay kagad, boom. No question asked. Meron tayong differences, tsaka na natin pag-usapan. Salbay muna natin yung tropa. Ganon kasimple desisyon. Ganon dapat ang desisyon. Tapos walang grid coordinate. Hindi kailangan ng grid coordinate. Let me direct the fire. Battery, ready, 1 round. White phosphorus. Kita yung mapa, boom. Kita nyo yung river bend na yan. Sige, dyan natin puputok ha. Dyan yung putok. Siguraduhin nyo ha. Nearest 10 meters. Dyan, boom. Kahit doon sa tulay. Okay lang doon. Kailangan radio contact. Hello? PNP on the ground. Sub-trooper on the ground. Okay. Kamusta yung sitwasyon mo? Bala. Wounded. Kalaban. Okay. Yung ganun ba, normal na mga traffic na gusto mong malaman, information, kasi very important, makuha mo agad information, extract information, habang nagbabakbakan, in that so short a time, you have to direct everything, na kunin mo lahat. Kasi baka makat yung para mahuhulaan mo na. Kasi nakuha mo kaagad. And then, magdadirect ako ng fire, ikaw ikaw magsabi sa akin, by clock method. First round, bunk mo na. Wala na maraming ek-ek. Basta bunk mo na. First round. Saan pumatak? By clock method. 12 o'clock being north. Saan pumatak? Simple. Ang kailangan mo lang yung oras at saka yung distance. Yun yung location ng tropa. Sasabihin niya, Sir, 200 meters, 2 o'clock. Plat na sa mapa. Kasi alam mo ngayon yung unang putok eh. Ikaw nag-direct ng putok. Yun yung, ewan ko ba yung sa, ewan ko ba?
Nung sa Senate investigation, ewan ko ba. So plat ka, Bungkunana, ito, sa riverbend o whatever, terrain feature na alam mong ano. So, malapit na sila sa tulay. Malapit na sila. 200 meters o 300 meters o 400 meters, estimate. 12 o'clock, 2 o'clock. Ayun, nandun yung tropa. Ayan, no? Ito yung plat, dito nag-plat. 12 o'clock being north, di ba? 1 o'clock, 2 o'clock, o ayun, nandito. And then, distance, 2 o'clock. Bungkunana, ito na yung tropa. Okay. Nasaan ang kalaban? Saan yung kalaban? Kung ikaw, yung position mo, being, yung 12 o'clock is north. Sir, nasa 12 o'clock yung kalaban. Actually, napapaligiran na kami. Tapos nun, mga 100 meters away, 50 meters away. Okay, walang problema. Patak! Boom! Second round. Lalayuan ko. Bakit? Baka tamahin trope. Lalayuan ko. Bakit? Psychology. Pag alam ng unang patak ng kalaban yun, si Hudyat na yun mag-withdraw. Kasi unang patak na yun eh. Yung unang patak do sa yung white phosphorus. Second patak, white phosphorus pa rin. Pagka ganun, nilayo man ng konti sa tropa, takbo yun. Kahit sinong warrior, tatakbo yun. Alam na, kanyon yung dadating eh. Uulan na ng kanyon. Walang matapang sa kanyon. Sabi ko sa inyo, walang matapang. Gago yun nagsasabing matapang ako sa kanyon. Walang... Pagka saan pumatak? Sir, fire for effect. Ay, tapos ang gagawin ko pa niyan, fire for effect, habulin mo. Saan direksyon ng kalaban? Sir, 2 o'clock. O, doon papunta. O, sige, habulin nyo. Kita mo patay doon, 400. Medalya, nasa trooper. Medalya yun. Had it been na gano'n ang ginawa ng 7 o'clock to 8 o'clock. Masaya pa tayo. Pero hindi, kasi panay mga Tawag na lang ako kay General Canieso. Buhay pa nun eh. Sir! Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!